Okay guys, so we are in Quiapo, Manila and titignan natin itong pre-selling project natin. So this is a gated compound townhouse pero pre-selling pa lang siya. So itong model unit muna yung sisilipin natin. My name is Angelo from Townhouse Central and welcome sa ating house tour number 118. Tara, samahan niyo ako. Okay, so start tayo dito sa ating 2-vehicle carport. So pwede itong i-convert into a 3-vehicle carport kung gusto nyo yung magkapatong, magiging smart parking system dito. Mataas na rin kasi yung ceiling natin yun, so possible yon. Also, ang laki rin nung bintana natin dito, yung set of windows natin dito, which opens up doon sa ating office room or doon sa ating receiving area. Isa sa nagandaan ako dito is yung pader natin dito sa bawat unit. Ayan, unobstructed. Medyo tagusan yung hangin dito. So ayan, maganda pa rin yung ikot nung hangin dito sa ground floor natin. Okay, let's go. So dito pagpasok mo from your main door is yung office room natin or yung receiving room natin. Ayan, maski maglagay ka ng table dyan sa gitna, kasyang-kasya dahil sa luwag netong receiving area natin or itong office area natin. Let's go. Andito na rin yung spot ng ating AC unit. Ang dami na rin natin pin lights dyan. Also, may mga shadow gaps tayo dyan. Dito naman sa likod na part is yung ating service area. Pwede ito maging dirty kitchen and yung laundry area natin. Okay, so may built-in sink tayo dito. Sa baba, pwede ka pa maglagay dito ng built-in cabinet sa baba. Dito naman yung ating staff quarters. Kasya dito ang single size na bed pero medyo maliit. Pero I think kasya ng single size na bed dito. May sarili na rin siyang ventilation dito. May casement window tayo dyan, which opens up dito sa ating air well na rin. May sarili na rin tong toilet and bath. Next. Dito naman, sa ilalim ng staircase natin, sara ko lang, meron tayo ditong utility area or yung ating water utility area. So meron tayo ditong booster pump. Nandiyan na rin yung mga tubo natin. Nakakapal na rin yan. And yung ating cistern tank dito sa side na to. And nag-act na rin to as our storage space. Okay? Next up. Ito lang para dito sa ating ground floor. Akit naman tayo dito sa ating second floor. Andun yung ating main living space. Okay, so kung townhouse developer kayo, may townhouse project ka na gustong i-feature dito sa aming YouTube channel or dito sa aming social media accounts, kindly send us a message dito sa aming contact number or dito sa aming Facebook page. Okay? Let's go! Dito sa main living space natin, pag akyat mo, sasalubungin ka ng inyong dining and yung kitchen. Dito muna tayo sa kitchen area natin. So, meron tayo ditong U-shape layout kitchen. Ang lapad na rin nung mga counter space natin dito. By level na rin yan. Nag-act na rin to as your breakfast nook. May mga hanging na rin tayo dyan ng mga shelves. Andito na yung ating provision para sa ating range hood. Dito ka magbubutas for your cooktop. Pero pwede ka pa rin magluto doon sa baba natin, doon sa ating service kitchen. Sorry. Dami na rin natin cabinets dito sa baba, pati dito sa ating mga cupboard space. May mga under cabinet lighting na rin tayo dyan. Granite countertop yung ginamit dito. Dami na rin nating mga outlets dyan. Meron dito, meron dyan, pati ito. Naglagay na rin sila on this side. Dito naman sa pinakadulo natin is yung ating built-in sink. Undermount na rin yan. And again, meron tayo under cabinet lighting dyan. Then dito, kasya ang inyong dual door na fridge sa part na yan. Okay? Next up. Dito sa dining area, kasya ang maski 8 to 10 seater na dining table set. And then dito sa tabi niya is yung ating living area. So dito, kung mapapansin nyo, meron tayong tower type na AC unit dito. Hindi yan included sa selling price natin. Kung ayaw nyo ng tower type, meron pa rin tayo dito sa side na to na provision para sa ating split type na AC unit. Okay? So, ceiling natin, may cove ceiling design tayo dito. Also, smart home na rin to. Then, meron tayong pipe-in music or speaker sa ceiling natin na pwede mong i-connect sa mga cellphone ninyo. Okay, so dito sa living area natin, kasya maski L-shape na sofa set. Ayan, pero ito, dalawang set ng sofa nagkasya naman. So, hindi ka rin magkukulang ng space dahil dito pa lang sa dining table natin, 8 to 10, plus dito siguro mga 6. Then dito, ang haba ng breakfast nook natin dito. Maski 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na stool pwede pang maglagay dito sa part na to. So maski may mga gatherings kayo or may mga events kayo, pwede kayo mag-invite ng mga tao dito. So yung mga deliverable units natin, hindi included tong mga
built-ins natin na to or yung mga paddings natin na yan. Plain wall lang yan. Okay? Okay, so yun lang dito sa ating main living space. Punta na tayo dito sa tabi ng staircase natin. Meron tayo dito ang bedroom number 1. So, perfect to if may matanda sa inyo. Ayan, very accessible na sa kanya yung dining area, pati yung living area natin. At least hindi siya nale-left out. Okay? So, ito, maski double size na bed, kasyang-kasya, may floor to ceiling tayo dyan na built-in wardrobe. Hindi ka na rin nagkulang ng pin lights dyan. May sarili rin tayo dito ang ventilation. May malaki tayong sliding window dyan which opens up dun sa service area natin or dun sa airwell natin. And then dito yung spot for your table. Pwede ito mag-study table or computer table. And then dito naman is yung ating media wall. Ayan, sa part na yan. Malayo na rin yan mula dun sa headboard natin. Maski, ayan, normal size. Hindi siya maliit. Hindi maliit yung space natin dito sa bedroom natin. Okay, so next. Ang problema lang dito, lalabas ka pa para dun sa ating toilet and bath. Tara? So dito sa likod na part yung ating toilet and bath. So accessible to nung bedroom number 1 natin, pati yung mga tao natin dun sa ating main living space. So dito, lahat ng toilet and bath, walang shower enclosure. Kaya na maglalagay niyan dahil considered na yan as a accessories. Okay? May shower area tayo dito. Ang ganda ng finish ng walls natin dyan. May owning window tayo dyan na malaki. Andito sa side na to yung toilet natin and then yung ating sink dito sa part na to. Undermount na rin yan and isang malaking vanity mirror sa part na yan. Okay? So yun lang para dito sa ating second floor. Akin tayo sa third floor natin. Meron pa tayo doon 2 bedrooms. Let's go! So kung gusto mong mag-schedule ng viewing dito sa unit na to, kindly send us a message dito sa aming contact number or dito sa aming Facebook page. Or kung gusto nyo mas mapabilis yung reply namin, dahil natatapunan yung mga comment ninyo, fill upan nyo lang yung form na to. Ito, nasa description box. Okay, sa pag-akit mo dito, ito yung ating receiving area. Meron tayong 2 pinto. Dito yung master bedroom natin, pero mamaya na yan. Dito muna tayo sa bedroom number 2. So, meron tayong total of 3 bedrooms. So, mas malaki yung mga bedrooms dito sa third floor natin compared do sa second floor natin. Okay, kasya maski queen size bed. Ayan, double size bed pa lang, pero maski lakihan mo pa yan, hindi ka magkakaproblema. May space ka pa for your bedside table lamp. Wala tayong cove ceiling design, pero may false ceiling design tayo. May shadow gaps tayo dyan sa gilid. Kami na rin tayong pin lights dyan. Malaki na rin yung sliding window natin dito. Aircon natin is window type. Pero kung gusto nyong gawing split type yan, pwedeng-pwede naman. So hindi ka rin magkukulang dito ng cabinet space dahil meron kang built-in wardrobe on this side. Ayan. Floor to ceiling na rin yan. And ang dami mo nang malalagay dyan. Okay? Next up is yung ating ensuite toilet and bath. Let's go! Ito yung ating ensuite toilet and bath. Malapad na rin yung vanity counter natin dito. Undermount na rin yan, pati yung vanity mirror, laki na rin. Dito yung shower area natin with wall niche. And then yung toilet natin is on this side sabay pin lights. And ang aliwalas dito dahil ang laki ng bintana natin dito. 2 owning window dito sa part na to. Okay? Flooring natin is vinyl type na SPC flooring. Okay? Next. Ito yung ating master bedroom. Ito yung last bedroom na rin natin. So, ayan. Ang laki ng space ng master bedroom natin. Wala tayong balcony sa bawat floor, pero ayan, ang lalaki ng sliding door natin dyan. Also, meron ka rin ditong planter box. Pwede ka siguro dito maglagay ng garden dyan. Accessible pa rin yan. Okay? So, ganyan rin kalayo yung view mo dun sa kapitbahay ninyo, dun sa harap na unit natin. Okay? So, dito, maski king size bed, kasyang-kasya, and ang lapad nito mula dito sa headboard hanggang sa media wall natin, ang layo niyan. So, maski maglagay ka pa netong sofa dito sa dulo ng kama ninyo, ayun, ang laki pa rin ng space nyo dito. So, naglagay pa sila dito ng coffee table sa gitna, and mapapansin nyo, ang luwag pa rin ng space natin dito. And kung mapapansin nyo, yung mga bedrooms natin, merong speaker dyan. So, pwede mag-connect yan sa Bluetooth ninyo or sa cellphone ninyo. Yung spot ng ating AC unit is nandito sa side na to, nakatutok yan dito sa gitna ng bed natin and sofa. So, ikot talaga yung hangin dito. Dito yung inyong magiging media wall. So, maski 50 or 60 inches na TV, pwede dyan kasi layo ng ulo ninyo dito sa magiging media wall natin. Okay? Next up.
Dito naman tayo sa ating walk-in closet. Okay, so may L-shape tayo dito na walk-in closet. Floor to ceiling na rin yan. Ang ganda na rin ng pagkakadesign nila dyan. Laminated na yan. Mayroon na rin tayo dyang shadow gaps, sabay dalawang pin lights. And then dito sa part na to is yung ating toilet and bath. Shower area dito sa kanan natin. May wall niche na rin. Kulang na lang dito is yung shower enclosure. May provision na rin tayo for a heater, multi-point yan. Meron tayong vessel sink dito. Again, meron tayong granite vanity counter, sabay malaking vanity mirror. Sabay dito sa dulo is yung ating toilet space. Okay, so hindi pa naka-ilaw tong isa. Ayan, so mas maliwanas dito sa ating toilet and bath. Okay, so yun lang para dito sa ating house tour video. Punta tayo sa baba and let's do a recap. Let's go. So meron tayo dito total of 9 units. Yung 5 units na kahilera na itong model unit, magkakapareho ng layout yan pati lot area. While yung 4 dun sa harap natin, pati dun sa bandang likod, medyo naiiba yung layout kasi iba yung sukat ng lote natin doon. Pero sa ngayon, ito pa lang yung finish natin or yung naka-ready pa lang natin na unit. So ito pa lang yung mabivisit natin. So siguro bigyan nyo ng mga 3 months, mabivisit rin natin yung ibang units na yan. So meron rin ditong dalawang commercial unit dun sa harap natin. Nasa gitna nun yung pinaka main gate netong compound natin. So, meron rin tayo ditong 2 vehicle carport pero pwede nyo i-convert into a 3 vehicle carport. Bibili lang kayo ng smart parking system natin. Around nasa 350,000 something yung presyo na. Then yung unit J natin, yung pinaka nasa dulo, 4 vehicle carport yun pero pwede mo pa siyang i-convert into a 6 vehicle carport. Sobrang lapit na ito sa U-Belt. So, kung naghahanap ka ng high-end na townhouse na malapit sa UST, FEU, TIP, or nasa paligid ng Recto sa San Sebastian, ayun, ito talaga yung perfect dito. Aside pa dun sa house tour number 78 natin, yung nandun rin sa Recto. Kung gusto mo na mas malaki, kung gusto mo na 4-story with elevator, ayun, may isa ka pang option dun. Mas malaki yon and also may elevator. Yan. So, okay, sa lot area natin is depende sa unit na makuha nyo. Naglalaro sa 78 square meters to 143.5 square meters of lot area. While yung floor area naman natin is naglalaro sa 235 to 340 square meters of floor area. So lahat dito is meron 3 bedrooms, sabay depende sa unit na makuha ninyo kung yung pinakadulong unit. Meron tayo dito 3 to 6 vehicle carport. Okay, so my name is Angelo from Townhouse Central and that's it for today. See you at the next townhouse. Bye-bye. Let's go.